Gumala naman nga tayo sa kagubatan para maghanap ng mga dambuhalang ahas at mga kakaibang insekto na hindi natin madalas makita. Nandito naman kami sa kagubatan. Gala naman tayo. Bali, kasama namin sila Mac doon kaso nauna na sila tapos sumunod na lang kami. Tapos parang ibang daan yung nadaanan namin. Hindi na namin sila naabutan. So sana magkasalubong kami dito sa gubat. Ayan, kasama ko si Bolero. Ayan sila oh. Habang naglalakad naman nga kami dito sa maliit na sapa, may napansin ako ditong kakaibang insekto. Kala ko pa naman ng una ay inaanod lang na stick pero gumagalaw. Family pa yata ito ng stick insect pero nasa tubig. At sa unahan naman nga nakakita naman ako ng dalawang ibon. Magkaparis yata ang ibon na ito. Yan naman ang white-eared brown dove na tinatawag. Sayang kasi napakataas nila, hindi natin mabidyohan ang malapitan. May nadaan na naman nga kami dito, napakaraming paper wash. Isa ito sa iniingatan namin na hindi masagi pag napunta kami dito sa kagubatan. Sobrang sakit naman kasi pag naka-sting sila. Nagkakatabi lang ngayon pa. Ang dami. Ang dami. Yan. Sigurado mag-aay ano yan. Pag na-sting tayo yan sa mukha. Ito kailangan natin tong iwasan. Mga ganitong bubuyog. Mga paper wash. Ang ganda. At sa punto naman nga na ito, may hinahanap ako na gumagawa ng ingay. Pero hindi ko siya mahanap-hanap. Siguro palaka ang gumagawa ng ingay na yan. Malakas yung tunog na dito. Sa tingin nyo ba guys, palaka ang gumagawa ng ingay na yon? Hindi ko makita kung anong klaseng nilalang ang gumagawa ng ingay na yon. Sa unahan naman nga nakakita naman yung kasamahan natin ng ahas. Ay, ayan oh. Ano yan? Bronze bat? Paradise. Paradise. Napakaganda guys talaga ng kagubatan dito sa Bicol. Wow, look at that. Paradise flying tree snake. Ayun, kasama natin guys si paring XY. Ayan, follow nyo naman sa follow sa atin. Hindi pa nakapalo. Ayan guys, lumalapit siya sa akin. Oh. Tingnan nyo naman. Ganda. Yan ay mild venomous. Pero hindi naman sapat ang kanilang kamandag para makapatay ng tao. At kasama natin si Kiyo TV. Ayun guys, pumunta siya sa akin. Ang amo. Ang amo ng ahas na to. Oh. Tingnan nyo naman. Napakaamong variable paradise tree snake. May venomous na ahas. Meron naman nga dito isang platymantis. Napaka-common na ng palaka na ito sa amin. Pero sa ibang gubat, wala kayong makikita ng ganitong klaseng palaka. Medyo minamalas naman nga yung kasamahan natin dito kasi nadulas siya. Yung kasama natin nadulas. Basta. Arahin mo. Nakakita naman nga ako dito ng napakagandang bulaklak. Pero kailangan natin itong iwasan kasi napakakati ng bulaklak na ito. Pero marami nagsasabi na sobrang kati daw ng bulaklak na to. Nasa taas siya. Asa na? Ayan. Yan ang nipay or anipay itong tawagin. Meron naman nga dito bayuko. Siguro rich kid ka kung hindi ka pa nakakain ng ganitong klaseng bayuko. Maswerte siya ngayon kasi hindi ko siya kukunin. Taas na yung mga kasama natin. Medyo mahirap kasi galing kami doon sa baba. Tapos tumaas naman kami dito sa pinakataas. Bali nandito na tayo sa gitna ng gubat. Bali ang ruta pala nga namin ay papunta sa may mga kuweba. Dahil inakala namin na dito pupunta sila Macdon. Pero ibang ruta pala yung pinuntahan nila at sana magkasalubong kami dito sa gitna ng kagubatan. Ano, may kinakain. Ay, ang kinakain niya huntsman din. Ito. Ang laki. Yan, kung may arachnid ka, sigurado magdadalawang isip ka sumama sa amin dito sa gubat. Napakalaking huntsman. Yan o. Kapwa niya huntsman yung kinain niya. At dito naman nga sa taas lang ng huntsman may nakita naman akong bentod gecko. Hindi ko kagad siya napansin gawa ng nakakamuflage siya dyan sa kahoy. Hindi yan yung butiki na madalas natin makita sa ating mga kabahayan. Dahil ang ganyang klaseng butiki ay dito lang natin sa gubat makikita. So, hiniram lang natin guys sa wild itong isang bentod gecko. Pakakawalan din natin kasi meron itong ginagampanan dito sa kagubatan. 1, 2, 3, bye-bye. Yan. Yan guys, ang ganda oh. Oh, dito na siya guys nagtago. Yan oh. Ang ganda oh. So, paalam. Ayun.
Gandang bentod gecko. At sa part naman nga na ito ay sobrang na-excite ako dahil nakakita ako ng kakaibang gagamba. First time ko makakita ng ganitong klaseng gagamba. Sobrang tagal na namin na gumagala dito sa kagubatan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng gagamba. Kaya nakakita ako dito guys ng napakagandang gagamba. Kakaiba. Ayan o. First time ko makakita ng ganitong klaseng gagamba. Ano po ang likod niya? Gagi. Anong klaseng gagamba kaya to? Ang ganda. First time lang namin ito makakita. Jackpot kami guys ngayong gabing ito ni Ang ganda. Yun, Paring Isway, oh. kasama ko si ayan, Cobra X Bicolano. Cobra X Bicolano. Ang ganda ng nakita namin guys oh. Kung titingnan niyo oh. At dito naman nga sa kabila lang niya, meron naman isa pang gagamba. Ito naman yung medyo agresibong gagamba. Pag nagalaw mo lang yung kanyang sapot ay pupunta ka agad sa kamay mo. Hindi ko alam kung anong klaseng gagamba yan pero kamukha siya ng golden earthworm. Ano, may kuweba tong ilalim mo. Ang lalim yan. Tapos, diyan kami tatawid. Yan yung kasama natin. Si Bolero nakaano na. Si Cobra X Bicolano nakatawid na. Yan, tatawid pa yung isa natin nakasama. Yan, ganito kahirap mag ano dito, adventure. Ingat ingat. Ingat sa pagtalon. Yan, yun. Tatawid na. So ako naman, it's my turn. Pakatawid naman nga namin ay nakakita ko ng isang bulbul. Yan naman ay isang uri ng ibon. Ng bulbul, Philippine bulbul. Yan, dito lang yan sa may tinawidan namin dito sa napakalalim na kuweba. Yan, ayan lang siya sa taas. Philippine bulbul, asa na? Yun. So napakaganda ang water. At dito naman nga sa unahan lang nakakita naman ako ng isang uri ng ahas. Ang Ahitola prasena, mild venomous. Yan, ibig sabihin may venom siya pero hindi naman sapat para makapatay ng tao. Dahil ang kanilang venom ay para lang sa kanilang prey or pagkain. Yan, napakahaba niya pero maliit pa. Napakataas pa niya oh. Hindi natin mabidyoan ng malapitan. Zoom na lang. Meron naman nga ako dito na daanan na napaka-cute na skink. Munti ko pang maapakan. Kita tayo dito guys ng baby skink. Ang ganda no? Ayan, ang ganda. Juvenile baby skink na napakaganda. So ayan, let's go. I-release na guys si paring XY sa kagubatan. Balik ko na Kasi dito. meron siyang na ginagampanan. In 1, 2, 3. Sige, balik na. Uy. Ayan. Ayan. Habang naglalakad naman nga ako dito sa kagubatan, nakakita naman yung kasamahan natin ang nagmo-molt na gagamba. Scorpion. Ayan o. Ayan. Ang ganda. Yan ang tailless wave scorpion. Nagmo-molt pa lang. Naaktuhan natin. Ang ganda. Yan, nandito na kami guys sa may kuweba. Ito yung pinakamalaking kuweba ditong pinupuntahan namin sa gubat. Ayan. Nahulog yung kasama namin doon sa dinaanan namin, medyo mataas pa naman. hanggang ngayon di pa namin nakikita sila Mac doon. Nauna kasi silang pumunta, so bali iba yata yung ruta na napuntahan namin, pero sana magsalubong kami dito sa gubat. Yan, may gas yun na kasama. Yan, sana magkita-kita kami dito sa gubat. Ito yung kuweba. Yan. At dito naman nga sa bukana lang ng kuweba, nakakita ko ng napakalaking huntsman. Medyo nakakatakot kasi parang tatalon. Ito yung kuweba oh. Pababa dyan. Ito na. Balik mo sa kuweba. Medyo makipot ang kuweba na ito at napakadaming nilalang ang nakikita namin dito sa loob ng kuweba. Minsan nakakakita naman kami dito ng napakalaking sawa at sa bukana nakakakita naman kami ng mga viper. Kaso ngayon medyo mailap ang viper, hindi sa amin nagpapakita. Sobrang bihira na kami makakita ng viper dito. Pero pag summer sobrang dami nila dito. Nakakita din nga kami dito ng itlog ng mga bentod gecko. Dati sobrang dami ng itlog na yan pero makikita naman natin na nag-hatch na yung mga itlog at ayan naman, meron naman maliit na tailless whip scorpion. Ayan yung dulo ng kuweba. Nandito tayo sa dulo. Napakasikip na ng daan. Ayan. Ang ganda talaga ng kuweba dito. O, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Yung mga rock formation.
Ayan. Dito mo mapapansin, dito mo natin malalaman kung gaano katagal yung kuwebang ito dahil dito sa kanyang stalagmites. Ayan, tumutuloy. Pagpalabas naman nga ni namin dito sa kuweba, nakakita pa kami ng napakalaking tailless whip scorpion. Yan, palabas na kami dito sa mga kuweba. Yan, nauna na yung kasama natin. May napansin naman nga ni ako dito, napakaliit lang na cricket at medyo masama pala nga ni ang panahon dito sa amin. Gawa ng may low pressure na naman, pero okay lang, nakakakita pa naman tayo ng magagandang nilalang dito sa gubat. At itong nilalang naman nga ni isa sa mga iniiwasan namin dito dahil napakakati ng higad na yan. Bigla naman nga ni na napatakbo yung kasamahan namin dito dahil may nakita daw siya. Pati ako napatakbo na sa kanya, akala ko kung ano ng klaseng nilalang ang kanyang nakita, isang ahas lang pala. Ito yung bronzeback na tinatawag. Yan ay walang kamandag na ahas. Ang laki niya na. Ano to, luzonensis? Bronzeback Dendrolapis luzonensis, walang kamandag. Napaka-safe nito sa tao. Nakakita naman nga ni ako dito ng nag-iisang firefly or alitaptap kung tawagin. Sana hindi maubos ang ganitong klaseng nilalang para makita pa ng mga susunod na henerasyon. Meron naman nga ni dito medyo kakaibang gagamba. Ito yung pag nagalaw mo yung kanyang bahay ay lalo niyang igagalaw-galaw ang kanyang sapot. Ganyan yata talaga ang way nila para makahuli ng mga insekto. Yan, may nakita kami guys na umiilaw dito sa gitna ng kagubatan na yun. Oh. Sila Macdo na yata yan. Ayan. Sila na yata yan. Yan, nagkita-kita din kami. Yan, nagkita-kita din. Yan, kasama na namin sila Macdon. Tama, salungat nga yung napuntahan namin. Bali nag-ano na kami. Ayan yung mga kasama. Ayan. Yan, may kasama tayong ano. Oh. Chinese yan. $14. Yan, ang dami na namin kanina, 3 lang kami. Nakakita naman nga ni ako dito ng napakagandang gagamba. Ganitong klaseng gagamba yung gustong-gusto ng mga bata, napakahaba ng galamay. Madaming bata pa naman ang nagpapahuli sa akin ng gagamba. Hulihan ko daw sila sa susunod na gala ko sa kagubatan. Yan, may lumalabas sa kanyang kwita, no? Patulis, 2 patulis. Yan. Ano kaya yan? Ilang oras na din nga ni kaming gumagala dito sa kagubatan. Naisipan na namin umuwi dahil pagod na at nagugutom na rin ang aming mga kasamahan. Pero nakakita pa kami ng napakagandang ahas. Yan naman ang Northern Philippine Temple Pit Viper, Tropidolaemus sabanulatus. Yan naman ay makamandag na ahas. Kaya kailangan mag-ingat at huwag na huwag tatangkaing hawakan kung makakita man ito sa kagubatan.